Hindi biro ang banta ng China. Lalong bumaba ang pagtitiwala ng mga Pilipino sa China. Sa pinakahuling survey ng Okta Research, 91% ng mga Pilipinong may sapat na gulang ang walang tiwala sa China. Ginawa ang survey matapos ang pambobomba ng China Coast Guard sa isang barkong pangisda na naglalayag sa teritoryong sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea o WPS. Sa isang naunang survey, majority ng mga Pilipino ay naniniwala na ang China ang pinakamalaking banta sa kapayapaan ng Pilipinas. Marami ang natatakot na hindi malayong sumiklab ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. May laban ba tayo sa China na isang global military power at sinasabing halos kapantay na ng US? Siyempre wala, pero 68% ng mga Pilipino ang naniniwala na kayang ipagtanggol ng AFP ang ating soberanya sa WPS. Yan ang fighting spirit. Noong kumakampanya si Digong sa pagkapangulo, ipinangako niya na magje-jetski siya sa Spratly Islands at magtutusok doon ng bandilang Pilipino. Nang manalo, inamin niya na iyon ay isa lamang biro na pinaniwalaan naman ng mga estupido. Noong nabubuhay pa si Senator Miriam Defensor Santiago, sinabi niya na hindi tayo dapat makipaggera sa China. Dahil kung sakaling manalo tayo ay paano natin pakakainin ang bilyong-bilyong mga Chinese. Laganap ang biro na ang ipanlalaban natin sa mga modernong eroplanong pandigma ng China ay ang ating mga aswang. Oo, biro ito. Ang ginagawa natin para mabawasan ang ating takot sa higanteng China. Marami sa atin ang panatag na hindi tayo pababayaan ng US dahil sa itinadhana ng Mutual Defense Treaty. Sa Mutual Defense Treaty, isinasaad na ang pag-atake sa Pilipinas ay pag-atake sa US. Kaya lang maraming political analyst ang nagsasabi na hindi isusubo ng US ang sarili dahil lang sa Pilipinas. May dalawang bansa na lubos at pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino, ang US at Japan. Sa isang survey noong 2023, 85% ng mga Pilipino ang nagtitiwala sa US. Sa isang hiwalay na survey noong 2022, 80% ng mga Pilipino ay nagtitiwala sa Japan. Giniyera ng dalawang bansang ito ang Pilipinas. Natalo ang Pilipinas kung kaya sinakop ng US at ng Japan ang ating bansa sa magkahiwalay na panahon ng kasaysayan. Nakapagtataka na sa kabila nito ang China ang hindi pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino, gayong hindi naman tayo sinakop ng China. Ibang uri ang pananakop ng China. Halos lahat ng mga gamit natin, pati ang ating kinakain ay gawa at galing sa China. Ang malalaking negosyo sa atin ay pag-aari ng mga Chinese. Kapag pinayagan na sa ating konstitusyon ang pag-aari ng lupa ng mga dayuhan, sa isang araw ay gigising tayo na ang Pilipinas ay pag-aari na ng China. Sa kabilang banda, kahit kaibigan natin ngayon ang US at Japan, hindi pwedeng iasa natin sa kanila ang ipagtatanggol sa ating bansa. Walang ibang dapat magtanggol sa Pilipinas kundi ang mga Pilipino. Dapat maging prioridad ng kasalukuyang administrasyon at mga susunod pang administrasyon ang pagkakaroon ng isang matatag at disiplinadong AFP na ang mga tauhan ay tunay na magmamahal sa Pilipinas. Hindi biro ang ginagawang panggigipit ng China sa WPS. Kapag hindi natin ito sineryoso, hindi lamang teritoryo ang mawawala sa atin, kundi ang ating pagkatao at dangal bilang mga Pilipino. Yan ang kwento ng WPS, China at ng Pilipinas. Ito ay prinsipyo, tapang at paninindigan at pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino para labanan ang mga mapang-abusong Chinese sa kanilang ginagawang pananakop sa WPS. Dapat wakasan na ito.